Happy Resurrection Sunday po mga kapatid. Pakibati naman po yung inyong katabi kung meron man ng Happy Resurrection Sunday. Wow! Tayo po ay magalak sa umagang ito, magdiwang tayo dahil ang Panginoong Jesucristo ay buhay. Jesus is alive. Amen? Tayo po ay magnilay-nilay ng kanyang salita at naniniwala ako na gusto tayong pagkalooban ng Panginoon ng buhay na matagumpay. At gusto ko pong ihatid na mensahe ngayong umaga ay patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At kung meron po kayong mga Biblia dyan sa inyong tabi, makipagbukas kayo sa akin sa Luke chapter 24, 1-7. Ganito po ang sinasabi. Maagang-maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Buhay po ang Panginoong Jesus. Hindi siya nanatili sa kamatayan. Pwede po ba tayong manalangin sandali? Panginoon, aming Diyos, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, katagpuin mo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mensahe na nais pong ihatid sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang lahat na nakikinig at lahat ng mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, pagpalain po ninyo 10 ng kanilang pamilya sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang title po ng mensahe ngayong umaga ay ganito: Matagumpay na kamatayan ng Panginoong Jesucristo at maluwalhating muling pagkabuhay. Alam po ninyo sa teksto na atin pong nabasa, no, napakagandang makita na ang libingan ng Panginoong Jesucristo ay walang laman. Empty. No? At meron pong dalawang anghel nung pumunta po ang mga babae sa libingan na nagsabing, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? No? Ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, no, na siya po ay mamatay, subalit sa ikatlong araw. Eksakto. No, hindi po sa ika-4 na araw, hindi advance, no, hindi sa ikalawang araw, kundi sa ikatlong araw, tulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya'y muling mabubuhay. Alam po ninyo, kung walang kamatayan ng Panginoon, wala tayong pag-asa. Walang pag-asa. Ang buhay natin makasalanan. No? Kung walang kamatayan ng Panginoon, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Walang buhay na walang hanggan, walang bagong buhay. Kundi ang sasapitin natin bilang mga tao, tayo po ay mamamatay at tayo po ay parurusahan ng walang hanggan. At the same time, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nanatiling patay at hindi siya muling nabuhay, lalo tayong walang pag-asa. Dahil patay din ang ating pananampalataya. At lahat ng bagay na to na ginagawa po natin ay walang kabuluhan. Pero alam po ninyo ang good news, mga kapatid. No? Nakita po natin sa ating scripture ngayong umagang ito na ang Panginoong Jesucristo ay matagumpay na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw, siya po
ay nabuhay na maguli. No? At ang sino man na sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay na matagumpay, katulad ng pagtatagumpay ng ating Panginoon. Isang buhay po na hindi tulad ng iniisip ng marami, na walang paghihirap, walang pagsubok, pagdurusa at pag-uusig. Akala po ng iba, ang matagumpay na buhay ay walang paghihirap. Pero ang buhay po na sinasabi ko po ngayong umaga, na matagumpay sa Panginoong Jesucristo, bagamat maaari nating danasin ang lahat ng ito sa ibabaw ng lupa, tayo po ay may katagumpayan sapagkat ang buhay na kay Kristo ay buhay na punong-puno ng pag-asa. Isang buhay na may katiyakan sa pananampalataya. Isang buhay na may kapayapaan sa Diyos. At isang buhay na may kalakasan at kapangyarihan. No? Salamat po sa Panginoon sapagkat ito po ay Kanyang biyaya. Hindi po natin ito pinagtrabahuan. Hindi po natin ito pinaghirapan. Ito po ay libreng kaloob, no, ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng Kanyang mga minamahal. Tayong lahat ng mga tao, mahal ng Diyos at nais po ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Kanya at tayo po ay magkamit ng Kanyang mga pangako. Buhay na walang hanggan, kapatawaran sa ating kasalanan, at buhay na punong-puno ng pabor ng Panginoon. Gusto niyo po ba yan? No? Sa umaga pong ito, nais ko pong makita ng bawat isa sa atin na bagamat maaari po tayong magdanas ng mga kahirapan o ng mga pagsubok sa mundong ito, kagaya po ngayon, meron po tayong buhay na matagumpay kay Kristo. Isang buhay na siya lamang ang maaring makapagbigay. Yung laban po natin ngayon sa COVID-19 po na to, napakalaki ng epekto sa atin. Napakalaki ng epekto sa mga tao. Talagang maraming bagay ang dinulot nito sa atin. Yung iba nawawalan ng trabaho, yung iba sa atin ay hindi makapunta doon sa mga mahal sa buhay. The last time lang, nag-celebrate po ang aking anak at sa aking asawa ng birthday. Kami-kami lamang. No? Hindi makapunta ang mga mahal namin sa buhay. Marami tayong hindi magawa. Mayroon tayong mga problema na atin pong hinaharap. Pero alam po ninyo, ang nais po ng ating Panginoon, hindi po aksidente ang panahon na to ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay o ng mahal na araw. Ito po ay biyaya ng Diyos na ipaalala sa atin na si Kristo ay namatay at muling nabuhay para bigyan tayo ng buhay din na matagumpay. Buhay na hindi lugmok, kundi buhay na matagumpay sa kabila ng maraming problema na ating hinaharap. Pwede tayong maging matagumpay sa Panginoon. Say Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Una, gusto ko po makita natin, no, na tayo po ay matagumpay dahil tayo na kay Kristo ay punong-puno ng pag-asa. Pag ikaw po ay nasa Panginoong Jesucristo, lahat ng bagay sa iyong buhay may pag-asa. Tingnan po natin, tayo po ay umaasa, no, dahil sa katapatan at kabutihan ng Diyos na itong nangyayari sa atin, matatapos din to. Nandun yung pag-asa natin, Lord, matatapos din to. No? Nandun din yung pag-asa natin na alam ko na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. God will provide. Di ba? Nandun po yung pag-asa natin. And we are hoping na hindi po tayo tatamaan ng sakit na to. At alam po ninyong napakaganda, kahit tayo po ay tamaan pa ng sakit na to, kasi hindi naman po tayo exempted, ano, meron pa rin tayong pag-asa. The Lord is our healer. Siya po ang ating Diyos sa tagapagpagaling. No? At kung hindi pa rin, no? At kung tayo pa rin ay hindi gumaling, no? Alam natin sa ating mga puso na meron pang better place than this earth. Meron pang susunod, no, na lugar para sa atin na mga anak ng Diyos. And we are hoping na okay lang, Lord, kung talagang kalooban mo na kami po ay hindi makaligtas sa
pagkakataon na to, o hindi man sa sakit, o kung anumang sitwasyon, meron tayong hope na ang Panginoon ay may planong mas maganda sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Merong nilaan ng Diyos na lugar sa ating sa langit, sa piling ng Diyos. Alam po ninyo, nagagalak po ako na nandito po tayo ngayon, kahit na po sa ganitong sitwasyon, ay nakikita natin yung pag-asa, pwede pa rin tayong maglingkod sa Diyos. Pwede pa rin tayong sumunod sa Panginoon. Andun lagi yung pag-asa. Nalala ko po ang isang kwento sa Biblia, yung tatlong magkakaibigan, sina Shadrach, Meshach at Abednego, na kaibigan po ni Daniel. Minsan sa kanilang buhay, ay sa kanilang paglilingkod, ito pong si Nebuchadnezzar ay nagpagawa po ng isang malaking rebultong ginto. At sabi po sa scripture, ay lahat ng mga tao ay sasamba sa rebultong ito. At kung sino man ang hindi sasamba ay tatapon sa apoy. At natatangi ang tatlong ito na magkakaibigan na naninindigan sa kanilang pananampalataya sapagkat umaasa sila na sila'y ililigtas ng Diyos. Tignan po natin sa scripture. Sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18, ganito po ang sabi, "Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo." Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, pansinin niyo po, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Alam po ninyo, meron po silang matinding pag-asa na sila po ay ililigtas ng Diyos o kayang iligtas ng Diyos sa kamay ng haring si Nebuchadnezzar o sa apoy na yan. At meron din silang kaisipan na maaaring hindi sila iligtas ng Diyos at loobin niya na sila'y masunog, pero nandoon sa kanilang puso, hindi pa rin kami susunod, hindi pa rin kami sasamba sa iyo, magiging tapat pa rin kami sa aming Diyos dahil meron pang mas magandang pagkakataon, meron pa mas magandang lugar kaysa sa mundong ito. Matapos na yung paghihirap dito at haharap kami sa aming Panginoon na punong-puno ng mga pangako ng buhay na maayos kaysa sa mundong ito. May pag-asa po. Kaya po, alam niyo po, tayo po mga anak ng Diyos, lalo na po sa ganito pong pagsubok, wag na wag po tayong bibitiw. Lahat ng sitwasyon sa ating buhay, dahil si Kristo ay nasa atin, meron po tayong pag-asa. Yung pag-asa sa atin, buong buo yan. Yan ay biyaya ng Diyos, kaya po masabi natin na tayo po ay matagumpay sa buhay na to. Pangalawa, gusto ko pong makita ng bawat isa sa atin na matagumpay po tayo dahil tiyak po tayo sa ating sinasampalatayanan. Tunay po ang salita ng Diyos. Tunay ang mga pangako ng Diyos. Tunay po ang mga nangyari na si Jesus ay nabuhay na maguli. Na siya po ay babalik. Tunay ang kanyang salita. At pwede po nating panghawakan. Ito pong kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay katuparan ng tatlong bagay. Ano po yun? Una, katuparan po ng kanyang salita, yung prophecy, sa lumang tipan. Tinupad po ng Diyos. Pangalawa, katuparan po ng kanyang pangako, His promises, or His promise. Pag sinabi niya na mabubuhay ako sa ikatlong araw, nabuhay po ang Panginoong Hesukristo. At pangatlo, katuparan po ng plano niyang pagliligtas. His plan, yung plano niya, His plan of redemption sa ating mga tao. Kaya po, tinupad ng Diyos. Pwede nating panghawakan ang kanyang mga salita sapagkat pag sinabi ng Diyos, kanyang tinutupad. Naalala niyo po si Abraham?
Tinawag po siya ng Diyos mula sa lupain ng Ur. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Pagpapalain kita. Bless ng Lord si Abraham. Sabi niya, gagawin kitang ama ng maraming bansa. During that time, baog yung kanyang asawa. Matanda na sila parehas. Wala pa silang anak. Pero nangako ang Diyos. He was 75 years old when God promised Abraham na sila'y magkakaroon ng anak. Napaka-imposible sapagkat si Sarah during that time, 65 years old, menopause na. Ano po? Pero pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya ito. At may mga bagay na ituturo ang Diyos sa atin, no? Sa ating buhay. Katulad halimbawa ng pag-aantay. Katulad ng pagtitiwala habang tayo'y nag-aantay. No? Meron siyang ituturo sa atin. Tandaan po natin, pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Huwag nating madaliin, huwag nating sabihin, Lord, ngayon na. God knows His time. The perfect time for us. Alam po ng Diyos. No? Kaya huwag po nating pangunahan ng Panginoon. Gusto natin, Lord, ngayon na, matapos na itong COVID-19 na to. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. No? Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. No? Gusto natin, pag sinabi natin, Lord, yung tulong ng government, sana ngayon na. Sana yung blessing mo, ngayon na. Tandaan po natin, may perfect timing lagi si Lord. Pag nangako siya, tutuparin niya. Si Joshua po, pinangakuan ng Panginoon. Joshua chapter 1, verse 5. Naalala niyo po, nung binilin si Joshua ng Panginoon, nung pagkamatay ni Moses, sabi niya, ikaw papalit kay Moses. Sasamahan kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, at magtatagumpay ka, sabi ng Diyos. And panatunayan yan ng kanyang salita. Sa chapter 12 ng Joshua, makikita po natin yung mga bansa at mga hari na kanyang natalo. Kasi kasama niya ang Diyos. Kung siya po ay nag-iisa, hindi niya magagawa to. Pero dahil sinabi ng Panginoon, tinupad ng Diyos, sinamahan siya, hindi siya iniwan hanggang sa kanyang pagtanda at malagutan na siya ng hininga. Pinagtagumpay siya ng ating Panginoon. And sa Joshua chapter 21, verse 45, gusto ko lang pong basahin. Sabi po dito, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambahayan ng Israel. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos may tagumpay din. Sapagkat po pwede po tayong kumapit, po pwede nating panghawakan ang salita't pangako ng ating Panginoon. Pangatlo, gusto ko pong makita ng bawat isa na tayo po ay matagumpay. Dahil mayroon po tayong kapayapaan sa ating mga puso. Ito po ay bunga ng pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. Alam po ninyo, mula po nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, no, nagkaroon na po ng panunumbalik sa relationship. Yung relasyon natin na matagal na nawalay o matagal na nawala, no, relasyon natin sa Diyos, bumalik. No? Dahil yan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat sa Panginoong Hesus na ibinigay niya yung kanyang buhay. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan at siya po ang naging daan. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. And we have this relationship with the Father because of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay may kapayapaan sa ating puso na lumapit sa ating Ama, sa ating panalangin. Pwede po nating ibulong yung ating pong mga hiling. Dahil tayo po ay may relationship. Lord, sige na please. Di ba? Pwede tayong humingi ng pabor sa Panginoon. Kaya po matagumpay tayo. Dahil alam natin sa ating mga puso, yung pangako ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Glory to God. No? Tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Pero alam niyo po natin, dahil po sa kabanalan ng Diyos, gusto ko rin pong sabihin sa bawat isa sa atin na dahil sa kanyang kabanalan, hindi niya po pwedeng kalugdan ang buhay na makasalanan.
Ayaw po ng Diyos sa pagkakasala. Ang kasalanan po na ito, na paminsan ay pinamumuhay natin, yan po ang nagiging dahilan na yung relationship muli nasisira. No, yung confidence mo sa Panginoon na humingi, yung confidence mo lumapit, nawawala. Kaya pansinin mo kapatid, pag ikaw po'y nakagagawa ng kasalanan, ayaw mong isuko sa Lord, ayaw mong ihingi ng tawad, alam niyo po, tayo po ang gumagawa ng dahilan para tayo po ay mawalan ng pagkakataong lumapit sa Panginoon. Alam na ng Diyos yan. Ang hinaantay niya lang sa atin, magpakumbaba, isuko natin ang ating mga kasalanan. Paminsan, yung relasyon natin sa Panginoon, di natin inaalagaan. Alam ko na si Lord, lagi yan nagpapaalala sa atin para yung relationship natin close. Ganito po, close na close. Pero tayo po, sinasabi natin minsan, busy po ako, walang time to go to church, walang time to pray, walang time to read my Bible, walang time to worship God. Paano naman po yun? Diba? Yung relationship po ay po pwedeng mag-grow if you will give time. At hindi ako naniniwalang wala tayong time. Kasi pag gusto natin ng isang bagay, binibigyan natin ng panahon. At kung talagang mahal natin ang Panginoon at pinapahalagahan natin ang relasyon natin sa Panginoon, bibigyan natin ng panahon. Ngayon na nga, wala na tayong ginagawa sa ating mga bahay. Ang tanong ko po, may panahon ka ba kapatid para sa Kanya? Sa 24 hours na ibinigay niya, mayroon bang ilang minuto at ilang oras na inilaan mo para sa Panginoon? Ilang oras sa prayer, ilang oras sa pagbabasa ng Biblia, ilang oras sa pag-worship sa Kanya. Kapatid, this is the time. Kung tayo'y nag-claim na Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, tutuhanin na natin. No? Kasi ito po yung favor ng Lord, na meron tayong peace sa Kanya with this kind of relationship. Close tayo sa Lord. Gusto niyo po ba yun? Pangatlo, pangapat, mga kapatid. Matagumpay tayo dahil sa kalakasan at kapangyarihang kaloob niya sa atin. Paano? So, sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. Puntahan po natin yung Acts. So, sabi po dito sa Gawa, chapter 1, verse 8. Gusto ko pong basahin sa inyo. Sabi po dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po'y pangako ng Panginoon sa atin. Sa John chapter 17, verse 15, alam ng Panginoong Jesucristo na tayo ay po pwedeng magdanas ng mga pighati, paghihirap at ng kasamaan ng mundong ito. Kaya kung pupuntahan natin yung prayer doon ng ating Panginoon, sabi niya, Ama, sabi niya, hindi ko hinihiling na tanggalin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi po yung kawalan ng pagsubok ang susi ng buhay na matagumpay. Huwag nating isipin, Lord, sana mawala na lahat ng pagsubok na to. Tandaan mo kapatid, mawawala lang ang pagsubok na yan sa iyong buhay. Pag ikaw din ay pupunta na sa Panginoon. Gusto mo mauna sa Panginoon? Tayong lahat, gusto natin, tayo ay nasa Panginoon. At alam natin, pag tayo ay kinuha ng Lord, sa Kanya pupunta. Pero wala naman talagang gustong mauna. Di po ba? Kaya po huwag natin hilingin kasi hindi hiniling ng Diyos na ng Panginoong Jesucristo na mawala yung mga pagsubok na yan. Subalit sabi niya, iligtas mo sila sa masama. At dito po sa Acts chapter 1 verse 8, pinangako niya sa atin, hindi tayo iiwan ng nag-iisa. Subalit darating ang banal na Espiritu para tayo bigyan ng kapangyarihan. Kapangyarihan alin? Kapangyarihan na tayo ay maging patotoo. Na habang tayo nabubuhay, kahit masalubong natin ang maraming mga pagsubok at mga paghihirap, pag-uusig, at kahit tong sakit na to na masalubong natin, ay po pwedeng maging patotoo ang ating buhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ito yung asamin natin. Huwag natin palaging ipag-pray, Lord, alisin mo to. Lord, tanggalin mo ito. Lord, sana hindi ito. Ang hilingin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami
ng lakas at ng kapangyarihan mula sa iyo. Nalala ko po, yung pong mga disciple po na naunang sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, no, pagkatapos po na umakyat si Jesus sa langit, sa Acts chapter 4, ay si John at saka si Peter po ay hinuli dahil sila po ay nangangaral sa salita ng Diyos. O pinangangaral nila si Jesus. Bawal na bawal yan noon. Pero, nung sila po ay pinalaya matapos silang pahirapan, sila po ay nagkatipon-tipon ng mga disciples at saka mga alagad. Kung doon sa chapter 4 ng Book of Acts, ang ganda po ng kanilang panlalangin. Sabi po nila dito sa verse 39, "At ngayon, Panginoon, tignan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo kami ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang iyong salita. Iunat ninyo ang inyong mga kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng himala." Hiniling nila sa Panginoon, hindi para parusahan yung mga taong pumipigil sa kanila, hindi para tanggalin sa kanilang daanan, kundi humiling sila ng katapangan mula sa Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos para sa ganon makapagpatuloy silang maging patotoo o magpatotoo ng kabutihan at may pangaral ang Panginoong Jesucristo sa mga tao. Mga kapatid, no, yan pong kailangan natin. Kaya ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. We have this kind of life na matagumpay dahil nasa atin ang kapangyarihan na kaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya huwag tayong titigil sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Huwag tayong titigil na mag-desire, "Lord, gusto po kitang ma-experience sa buhay na to." Huwag kang titigil, kapatid, dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng kapangyarihan at kalakasan para magtagumpay tayo sa mundong ito. Sabi po sa Filipos chapter 1, verse 6, "Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo." Purihin ng Diyos, mga kapatid. Hanggang sa Kanyang pagbabalik, tutulungan tayo ng Diyos na magtagumpay. At ang buhay na nakay Kristo, isang buhay na punong-puno ng pag-asa, isang buhay na tiyak ang pananampalataya o sinasampalatayanan, isang buhay na may kapayapaan sa presensya ng Diyos, at isang buhay na may kalakasan at kapangyarihan na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay isang buhay na matagumpay. Ang araw po na to na muling pagkabuhay ay isang paalala po sa atin, mga kapatid, na tayo po ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng buhay na matagumpay. Kumusta po tayo? Kumusta ka? Hindi aksidente na napapanood mo ako dahil hindi tayo pwedeng magtipon-tipon. May plano ang Diyos at maaaring nangungusap ang Panginoon sa iyo. Maaaring sa punto na ito ng iyong buhay, you are hopeless. Maaring sa punto na ito, hindi mo alam kanino ka lalapit. Maaring sa punto ng panahon ito ay nawawalan ka na ng lakas para magpatuloy. But God is offering. So, inaalok sa atin ng Diyos ang handog na to. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay at siya'y muling nabuhay. Gusto niya tayong bigyan ng buhay na matagumpay. Buksan mo lang ang iyong puso. Makinig ka sa tinig ng Diyos. At kung ang Panginoon ay nangungusap sa iyo at nais ng Panginoon na magbalik loob ka sa Kanya, nais ng Panginoon na i-renew natin yung ating pananampalataya sa Kanya, huwag na nating ipagpaliban pa. This is the time. This is the time for you. Sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo at mararanasan mo ang buhay na sinasabi ng Kanyang salita, buhay na matagumpay. Kung ikaw ay nais na sumampalataya sa Panginoon, sumama ka sa aming panalangin ngayong umaga. Tayo ay manalangin.
Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming pong pagkakasala, minahal mo kami. At pinili mo, Panginoon, na isakripisyo ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Kristo, para sa aming mga tao, upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, upang magkaroon kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, upang manumbalik ang aming relasyon sa iyo, at magkaroon kami ng buhay na may kaganapan at may katagumpayan. Narito ang isang kapatid, Panginoon. Siya po ay patuloy na nakikinig sa iyong mga salita. Mangusap ka, Panginoon, sa kanyang buhay. Hayaan mo na malubos ang kanyang pananampalataya at makamtan niya ang buhay na walang hanggan sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa na maaabot ng mensaheng ito. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan ngayon. Pagkalooban mo kami ng buhay na matagumpay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Maghari ka sa aming puso, sa aming buhay mula ngayon at magpakailanman. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Pagpalain ka ng Panginoon sa ng iyong pamilya at nawa ang salita ng Diyos ay baunin mo sa iyong buhay at sa iyong paglalakbay sa mundong ito. God bless you. Happy Resurrection Sunday to everyone.